Kamusta? Mabuti? For today's video. For today's video, linis time muna tayo para sa paghahanda sa kaarawan ni Nilush. Kahit nga simpleng selebrasyon lamang ay syempre tayo mga Pilipino ay nakaugalian na natin na kapag mayroong bisita na dadating ay naglilinis tayo. Dito nga sa bahay ng aking mga alaga ay hindi ito yung typical na bahay na maayos at walang kalat. Dahil bawat sulok dito sa bahay ay mayroong nakalagay na gamit na kahit hindi naman kailangan ay ayaw pang itapon. At kahit nga nakailang tago na ako at ligpit ng ilang mga gamit dito sa bahay ay bumabalik pa din sa pwesto dahil kapag bumabalik ang sakit ni Nili ay inilalabas niya ito. Ay nga todo vacuum ako ng carpet, ang vacuum na binili ni Lola na bihira ko lamang din namang magamit dahil naiingayan si Lola. At kapag gagamitin ko ay kailangan ko ding ipagpaalam kay Lola at isara ang pintuan ng kanyang kwarto para hindi niya marinig yung ingay ng vacuum. At ang isa pa ay ayaw din ni Lola na araw-araw ay naglilinis dito sa bahay. Lalo na ang magwalis dahil kumakalat daw yung alikabok at inuubo siya. Kaya naman kapag nagwawalis ako dito sa bahay ay palihim pa kay Lola at kapag hindi niya nga alam ay hindi naman siya inuubo. Ay nga't pati nga sa ilalim ng TV ay meron din mga nakalagay na mga gamit ni Nilush. Mga nakakalat nga ang laman yan dati at inilagay ko lamang dyan sa kahon. Naiayos ko na nga yan dati at naitago na ang kaso nang bumalik ang sakit ni Nili ay inilabas niya na naman. At dahil magaling na si Nili ay pwede na ulit alisin dyan sa ilalim para mas maganda naman tingnan kapag walang laman. At isa pa nga din kapag nag-ayos ng gamit ni Nili ay dapat kita niya para alam niya kung saan nakalagay. Dahil kapag meron siyang gamit na hinanap at hindi niya nakita ay nai-stress siya. Ayun nga't may kinuha siya at ilalagay niya daw dun sa table at pati nga yung mga paper bag na luma na at may sira na ay wag ko daw itatapon. Mahilig nga si Nili mag-ipon ng mga gamit na kahit hindi nga kailangan ay itinatago niya. Ay pati nga lata ng Korean luncheon meat na itinapon ko sa basurahan ay nang makita ko abay naka-display at kinuha pala sa basurahan. Pero kinuha ko din naman ulit at itinapon at sinasabihan ko din si Nili na wag siya mag-ipon o kumuha ng kahit ano na basura na. Nakasanayan na nga din ni Nili ang ganyang ugali na kahit nga basura ay itinatago at iniipon niya. Bukod sa dala na din ang kanyang sakit ay hinahayaan din siya ni Lola at nung kanyang kapatid nung nabubuhay pa. Kaya nung bagong dating pa lamang ako dito kay na Lola ay grabe yung bahay nila lalo na yung kwarto ni Nili na talaga namang punong-puno at halos walang madaanan sa dami ng tambak at nakakalat na basura. Ay nga't meron pa nakatago sa ilalim ng mga sirang electric kettle. Itatapon ko na nga yan sana dati, ang kaso'y ayaw din ni Lola at mahilig din si Lolang mangolekta ng mga sirang gamit. Na kahit nga sira na ay ayaw pa ding ipatapon. Ay nga tapos na ako mag-vacuum at binuksan ko na din ang pintuan ng kwarto ni Lola at ayaw din niya nang matagal na nakasara. Diyan nga hindi mapakali si Nili at meron siyang hinahanap na bulaklak daw na hindi niya makita. Nakalagay daw yun doon sa may likod ng TV at nung una nga hindi ko maintindihan kung ano yun na bigla akong naalala na meron akong nadampot at naitapon ko pala sa basurahan. Ay nga tuwang-tuwa si Nilush nang iabot ko yung hinahanap niya at buti na nga lamang at naalala ko at kinuha ko pa nga sa basurahan. Zemashat mi kapeset? Iluwim. Masala ni matsati. Ken, zarakti. Ay nga yung kanyang hinahanap na isang lumang ribo na panlagay sa regalo. Nung hindi ko pa nga alam kung anong kanyang hinahanap ay lumbay na lumbay si Nilush nang hindi niya makita. Alam na alam nga ni Nili kung saan nakalagay ang lahat ng kanyang mga gamit. Ay nga't sabi sa akin ay masaya daw siya at nahanap ko yung kanyang ribbon. Buti na nga lamang at hindi ko pa naibababa yung basura kung saan ko naitapon yun. Hindi naman yung nag-iisa at madami pa naman siyang ganun dito sa bahay. Ang kaso'y pag may nawala nga siyang bagay at hindi niya nakita ay nag-iisip siya. Kinuha ko na nga din yung mga inipon ko na bote ng mineral para sa aming kapitbahay na si Aling Esther. Ipinag-iipon ko nga niya si Aling Esther dahil ibinebenta niya yan. At sabi niya sa akin kapag nakaipon ako ay dyan ko na lamang daw iwanan sa may kwarto ng metro ng tubig namin. Mabait naman si Aling Esther at simula nang dumating ako dito ay siya lamang yung aming kapitbahay na palabati sa akin. At dahil tapos na ako mag-vacuum ng carpet at magwalis ng sahig ay kailangan naman na i-mop. Dito nga sa Israel kahit ang tawag sa amin ay caregiver ay ang trabaho namin ay pang all around din. Pero hindi naman sobrang mabigat katulad ng trabaho sa ibang bansa. At syempre ang mga tao dito sa Israel ay mababait at karamihan ay pamilya ang turing sa amin. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video. Maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel.
Please follow and share. Salamat!